Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lucas. Taong 1890, sa liblib na bayan ng Cagayan. Sa isang liblib na baryo na matatagpuan sa ilalim ng paanan ng kabundukan, napapaligiran ng matataas at matatarik na puno, doon naninirahan ang dalawang batang magkapatid na nagngangalang Rogelio at Leandro. Bagamat magkapatid at iisa ang tahanan, makikita kagad ang pagkakaiba ng dalawa. Ang kanilang tahanan ay maliit na barong-barong na gawa sa kawayan, yero at iba pang materyales na matatagpuan sa kabundukan. Nakasandal ito sa gilid ng matarik na dalisdis. Sa umaga, tila sinisikap ng sinag ng araw na dapuan ang malungkot na kapaligiran ng tahanan at sa gabi naman, binabalot sila ng hamog at lamig. Sa tuwing iipang hangin, pumapasok ito sa mga siwang ng dingding, daladala ang amoy ng basang lupa, usok mula sa siga ng ina at sigarilyo ng ama. Si Rogelio ang panganay na anak. Bagamat tahimik, ang mga mata ay palaging alerto. Tila aso na nasanay sa palo. Matigas sa mga palad nito, kakatabas ng kawayan at pagbubuhat ng mga sako sa tuwing nangangaso. Hindi pala salita dahil matalim ang pag-iisip. Pinag-iisipan niyang mabuti bago gumawa ng aksyon o ibuka ang bibig. Kontrolado na nito ang sarili, lalo na't nasanay siya sa kahirapan at pagpipigil. Gamay na rin ito kung paanong ilagan ang galit ng ama. Lalo na't bata pa lang, natutunan niya ng hindi manalo sa taong dapat poprotekta sa iyo. Ang bawat palo at sigaw na natatanggap mula sa ama, nakasanayan na bilang bahagi ng mundo na matagal niya nang natutunang tiisin. Samantalang si Leandro naman, ang bunso, bagamat sabay na pinalaki, malayong malayo sa ugali ng nakakatandang kapatid, bata pa lamang ay iyakin na ito. Dahil sa konsumi, madalas sa pagbubuntungan ng galit ng ama ang bunso, na siyang dahilan upang palaging sanggain ng ina ang pagmamalupit ng ama. Dahil dito, natutunan ni Leandro unti-unting baguhin ang ugali. Imbis na umiyak, galit na ang pinapakita niya sa ama. Habang tumatanda, mas dumalas ang pakikipaglaban nito sa ama. Ngunit dahil bata pa, mas maliit ang pangangatawan, wala itong laban kay Mang Delberto. Bagamat malapit si Leandro at ang ina nitong si Aling Mayang, madalas nilang ipagtanggol ang isa't isa. Hindi maiwasan ng binata na magkaroon ng kaunting tampo sa ina. Dahil bagamat mapagmahal ito, tila masyadong mahina ang loob ng may bahay. Kung tutuusin, kaya naman nilang umalis at iwan ang mapang-abusong ama. Ngunit dahil sa pagmamahal, umaasa itong magbabago si Mang Delberto kahit na sobra-sobra na ang pagmamalupit. Si Aling Mayang palaging nakayuko, tila alila na sa sarili nitong tahanan. Madaling araw gumigising upang pagsilbihan ng asawa at hating gabi na matulog upang linisan ang kalat mula sa pagwawala nito. Maputla, payat at halos kuba na sa sobrang pang-aabuso. Isang gabi katulad ng karaniwan, uuwi ang mag-ama mula sa sakahan. Lasing, gutom at galit na galit. Sinisigawan na naman ng asawa dahil sa kakulangan ng pera. Ang perang nilustay niya sa sugal at alak. Ano? Wala na namang ulam, lintik. Palagi na lang ganito, ikaw babae ka. Saan mo ba kasi ginagastos ang perang pinaghihirapan ko? Mabuti sana kung nagtatrabaho ka rin. Wika ni Mang Delberto. Hindi kumibo si Aling Mayang. Hinawakan lamang nito ang mga braso. Tila hinahanda ang sarili sa muling pananakit ng asawa.
Tay, tama na ho yan. Lasing ka na naman eh. Wala ka namang binigay na pera kay nanay. Malamang, pinambili mo ng alak yan. Wika ni Leandro. Tumayo ito upang mamagitan sa mag-asawa. Bastos ka talagang bata ka, no? Walang modo. Wala kang alam. Nagmamarunong ka pa. Akmang sasampalin na sana ni Mang Delberto ang binata. Ngunit pinigilan ito ni Rogelio. Tay, nakalimutan niyo yata ito sa labas oh. Wika ni Rogelio. Sabay abot ng bote ng alak sa ama na siyang humarang sa kamao nito sa kapatid. Nandiyan ka pala. Bakit kasi ang tagal mo? Kanina pa kita hinahanap, anak eh. Pasensya na ho, tay. Kinukolekta ko kasi yung mga bote mo kanina eh, tapos binenta. Eto oh. Yan. Yan ang gusto ko. O siya, Rogelio. Mauna na muna ako ha. Ikaw nang bahala sa nanay at kapatid mo na walang kwenta. Wika ni Mang Delberto bago tuluyang umalis sa lugar. Si kuya naman wala na nga tayong pangkain. Binigay mo pa kay tata yung pera. Malamang sa malamang, maglalasing na naman yun tapos uwi ng galit tapos mananakit. Ano ka ba naman, Leo? Tingin mo ba wala akong dalang pagkain? Sige na, sinadya ko talaga yon para umalis si tatay at makakain kayo ni nanay. O ito, sige na, bago pa bumalik yun, kumain na kayo. Wika ni Rogelio, sabay abot ng supot na puno ng ulam sa mag-ina. Saan naman to galing, kuya? Bakit ang dami? Akala mo ba ibibigay ko ang lahat ng kinita kay tatay? Wag mo naman akong insultuin. Ang galing mo talaga, kuya. Sana, maging katulad mo rin ako. Wag mo kasing pairalin ang galit mo, Leo. Mag-isip ka muna, tignan mo. Muntik ka na namang masa pa kanina. Hindi pa ba sapat yung black eye mo? Gusto mo dalawa talaga? O siya, tama na yan. Tama na ang asaran nyo, kumain na tayo. Maraming salamat, Rogelio, ha? Mabuti na lang talaga nandiyan ka. Hindi namin alam ng kapatid mo kung saan na lang kami pupulutin kapag wala ka. Hindi kaagad nakasagot si Rogelio. Tila may gusto itong sabihin, ngunit inaalam pa kung paano sisimulan. Anay, hindi pa ba oras para iwan na natin si tatay? Kung ang iniisip nyo yung gastusin, wala na kayong dapat ipangamba. Bukod sa marunong ako magsaka, nakakapagtrabaho. Nandito rin si Leo, dalawa kami. Siguradong magiging maayos ang buhay natin kung wala si tatay na nilulustay lang ang pera. At saka, hindi na kayo masasaktan pa. Wika ni Rogelio. Nagmamakaawa na ang kanyang mga mata. Na sana magising na ang ina at wag nang magpakamartir. Napabuntong hininga ang ina. Anak, alam kong nahihirapan na rin kayo. Pero umaasa ako na balang araw magbabago ang ama nyo. Kailan na eh? Kapag patay ka na, magpatay na kami. Tignan mo yung braso ko. Paano kaya kung sa inyo? Aha! Ganito pala ang ginagawa niyong mga traidor. Matapos ko magpaalila sa sakahan, kakain kayo nang wala ako. Labis ang galit ni Mang Delberto. Sumugod ito sa mag-ina. Sa paghalang ni Leandro, tumama ang kamao nito sa kanyang muka at halos natumba sa sahig. Mga anak! Mga anak ko! At ikaw, babae ka. Ganito ang igagante mo sa akin. Kaya ganyan ang ugali ng anak mo eh. Manang-mana sa'yo. Wika ni Mang Delberto, sabay hila sa buhok ng asawa. Nakatayo lamang si Rogelio sa gilid. Nakamasid, habang pinagmamalupitan na naman ang kapatid at nanay nito. Ang kamao niya ay nakakuyom, nanggigigil, nanginginig, ngunit hindi siya gumagalaw. Dahan-dahan itong lumapit sa gulo. Dala-dala ang upuang gawa sa kahoy. Nay, ito ba ang sinasabi niyong magbabago?
Umaasa kayong balang araw titino at mamalin ka. Mamalin tayo! Wala akong nakikita na kahit katiting na bahid ng pagsisisi. Kahit maliit wala. Walang puwang sa kanyang puso na mahal niya tayo. At ano ginagawa mo? Ano gagawin mo dyan? Bitawan mo yan. Walang yakang bata ka. Katulad ka ng... Hinampas ni Rogelio ang kahoy sa ulo ng ama. Humandusay ito sa sahig. Dali-daling tumayo si Alejandro kahit namimilipit na sa sakit at lumapit sa kapatid. Kuya, maraming salamat, halika na. Hinawakan ni Rogelio ang balikat nito. Aray kuya, masakit yan. Huwag mo nang tawagin Sina. Hindi na natin siya kayang iligtas. Hindi natin matutulungan ang tao na ayaw tulungan ng sarili. Tayo na lang ang umalis, Leo. Wika ni Rogelio. Tila pagod na. Alam nito na magpapatuloy lamang ang pagkamartir ng kanilang ina. Nay, halika na. Nagmamakaawa na ako sa'yo, sumama ka na sa amin. Sigurado kung sasaktan ka uli ni tatay. O hindi kaya naman baka patayin ka pa niyan. Wika ni Leandro, pero parang walang naririnig ang ina. Hindi niya pinansin ang hinanaing ng anak. Sa halip, nagpatuloy lamang ito sa paghimas ng katawan ng kanyang asawa. Mahal ka namin, Nay. Pero kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Bitbit ang sako na tila matagal nang nakahanda. Umalis na si Rogelio. Sumama sa kanya ang kapatid. Bagamat nakukonsensya silang iwanan ang ina, lalong-lalo na sa Alejandro, alam ng magkapatid na ito lamang ang natitirang paraan upang makaligtas. Si Alejandro halos ayaw umalis. Paulit-ulit na nililingon ang tahanan na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Habang si Rogelio nagpatuloy sa paglalakad. Walang imik, ngunit mahigpit ang pagkakakapit sa braso ng kapatid. Ayaw niya na matulad ito sa ina, mahina at bumalik sa mapang-abusong tao dahil lamang nakasanayan. Huwag na huwag kang makukonsensya, Leo. Ginawa naman natin ang lahat. Ilang taon nating pinagtiisan si tatay dahil naghihintay din tayo na magbago ang isip ni nanay at sumama sa atin. Pero wala. Alam ko naman kuya, pero bakit ganun ang hirap pala? Bagamat pinapakita ni Rogelio na matapang ito, ramdam niya ang bigat. Sa bawat yapak, tila may humihila sa kanya pabalik. Tila bumubulong na mas importante ang pamilya at dugo. Ngunit nagpakatatag ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Salita nilang binitbit ang mga gamit. Bagamat hindi sigurado kung saan sila tutungo, sigurado naman sila na hindi na muling lilingon. Tahimik ang gabi habang binabalagtas ang masukal na kakawayan. Unti-unting nagbago ang hangin. Ang mga dahon ay tila may binubulong. Nagsasalita. Gumagalaw kahit walang simoy. Ang lupa bagamat tuyo kanina, ngayon ay basa. Hindi naman umulan, pero lumalalim ang bawat yapak. Kuya, naririnig mo ba yun? Wala naman eh. Ano ba'y narinig mo? Hindi ko alam, pero parang may nagsasalita. Baka naman pagod ka lang, Leo. Hayaan mo. Kapag nakahanap na ako ng ligtas sa lugar, makakapagpahinga ka na. Kuya, tignan mo. Doon oh! Bagamat madilim ang lugar, kitang-kita ng dalawa na may lumiliwanag sa ilalim ng lupa. Kagad pinunta ni Leandro. Lumuhod at mula sa bitak ng lupa, may hinukay ito. Ano ka ba naman, Leo? Huwag ka namang padalos-dalos. Hindi natin alam kung ano yan. Paano kung patibong o hayop yan? Di na paano ka? Wika ni Rogelio habang pinapagalitan ang bunso.
Pasensya na kuya. Pero para kasi may humahatak sa akin papalapit dito. Tingnan mo, pwede man nating itago. Muli sanang papagalitan ni Rogelio ang kapatid. Ngunit nang ipinakita ni Leandro ang bagay, namangha ito. Isang batong kulay puti, kumikislap, kahit wala namang ilaw na tumatama. Hindi ito parang kristal, kundi bato lang talaga na may liwanag sa loob. Tinignan muli ni Rogelio kung saan nakuha ang bato. Napansin nito ang isa pa, ngunit hindi katulad ng hawak ng kapatid. Ang batong ito ay kulay itim. Sobrang dilim na tila hinihigop na nito ang nasa paligid. Hindi natin dapat kunin ang hindi sa atin, Leo. Paano kung bumalik ang may-ari at hanapin ang bagay na yan? Kung talagang pinapahalagaan nito ng may-ari, bakit dito niya lang iniwan? Mukhang wala nang kukuha nito eh. Sige na kuya, ang ganda oh. Sa buong buhay natin kahit kailan hindi tayo nagkaroon ng sariling gamit. Pati ba naman yung bato ay pagkakait mo pa? Dahil sa sinabi ng kapatid, may kirot siyang naramdaman. Totoong hindi sila nagkaroon ng kahit isang laruan simula pagkabata. O siya, sige. Kung dyan ka liligaya. Pero sa oras na may maghanap, ibabalik natin yan. Paalala ni Rogelio. Tumango naman ang kapatid. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Makalipas ang ilang oras, sa wakas nakakita na rin ng ligtas na masisilungan ang magkapatid. Sa loob ng tila malakwebang bato, doon na natili ang dalawa at inilapag ang mga gamit. Sige na, matulog ka na. Matutulog din ako kasunod mo, kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Liligpitin ko lang ang mga gamit natin. Sigurado ka kuya ha? Baka dahilan mo lang yan para bantayan ako. Malaki na ako kuya. Kailangan mo rin ng pahinga. Ay naku, ang dami pang sinasabi. Sige na, kung ayaw mo matulog. Ito na nga, ito na, matutulog na. Kuya, salamat uli ah. Alam kong mahirap at mabigat ang responsibilidad. Pero nagpapakatatag ka, kinakaya mo. Maraming salamat. Habang nagpapahinga, napatingin si Rogelio kay Leandro. Hawak pa rin ito ang puting bato. Ang mukha nito ay maliwanag, parang bata muli. Magaan at tila walang problema na nararanasan. Napangiti na lamang ito dahil kahit papano, sa kaunting sandali, nakaramdam sila ng ginhawa. Hindi niya sigurado kung bakit, pero habang siya ay nagmamasid at nasilayan muli ang itim na bato, para bang hinihila siya papalapit. Kinuha niya ito at sinuri. Ito ba yung mutya na sinasabi nila? Sa sandaling dumikit ang mutya sa kanyang palad, naramdaman niya ang paggalaw ng lupa. Umalingaw-ngaw ang ugong sa hangin at mula sa liwanag ng dalawang bato, biglang nagbanggaan. Puti laban sa itim, liwanag laban sa dilim. Napaatras si Rogelio, ngunit hinila niya ang kapatid. Kuya, anong nangyari? Nabitawan ni Rogelio ang itim na mutya at doon tumigil ang gulo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hinawakan ko lang pero bakit kapag ikaw yung may hawak ayos lang? Baka ayaw sa'yo kuya. O siya akin na yan. Mukhang mas ligtas yung dalawang bato kung hawak ko silang pareho eh. Wika ni Leandro. Kagad namang inabot ni Rogelio ang itim na mutya. Matapos nun, muling natulog ang bunso. Hindi maalis sa isipan ni Rogelio kung ano o bakit nangyari ang kanina. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Habang tinatahak nila Rogelio at Leandro ang masukal na daan patungo sa kabilang baryo, walang imik ang dalawa. Sa pagitan ng mga punong kahoy, may nakita silang isang matandang lalaki. Nakaluhod sa gilid ng daan. Baluktot ang likod. Nanginginig ang mga kamay. Ang mga balat, tila pinupunit ng hindi maipaliwanag na karamdaman.
Sa gilid nito nakakalat ang ilang halamang gamot at tuyong dahon. Tila sinubukan nito na gamutin ang sarili, ngunit naunahan ng kung anuman ang dumapo sa kanya. Leandro! Wika ni Rogelio habang lumalapit sa estranghero ang kapatid. Sandali lang kuya, mukhang may sakit eh. Ano ka ba? Hindi natin kilala ang tao na yan. Paano kung patibong yan? Wika ni Rogelio, pero matigas ang ulo ng kapatid. Napabuntong hininga na lamang ito. Hinawakan ang kanyang balikat. Ay naku, mag-ingat ka na lang. Basta nandito ako. Hindi napigilan ni Rogelio na pakawalan ang kapatid. Kitang-kita sa mga mata nito ang awa. Parehong awa na madalas silang nararamdaman sa kanilang ina. Habang inaabot niya ang kamay upang tulungan ang matanda, may marahang liwanag na lumabas mula sa palad ni Leandro. Maputi, banayad, at parang sinag ng araw na dumaan sa ulap. Nagtaka ang dalawa, ngunit hindi binawi ng bunso ang kamay. Ang liwanag ay tila niyakap ang matanda at sa harap mismo ng kanilang mga mata. Unti-unting naghilom ang mga sugat nito. Ang kulubot na balat nagkaroon muli ng kulay at ang paghingal kanina napalitan ngayon ng malalim na buntong hininga at ginhawa. Umatras si Rogelio at isinama ang kapatid. Leo, anong ginawa mo? Hindi ko rin alam kuya eh. Pero parang nagkusa ang lahat ng bagay. Hindi ko mapaliwanag pero pakiramdam ko tama yung ginawa ko eh. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila namalayan ang matanda na ngayon ay nakatayo na. Tumitig sa kanila, tila may halong paghanga pero may bahid ng pag-aalala. Mga iyo, gusto ko magpasalamat sa tulong niyo. Ako pala si Mang Pilimon. Ayos ka lang po ba, Manong? Ano po bang nangyari sa inyo? Sabihin na lang natin, may hindi natuwa sa pagtulong ko sa kapwa at gumante. Maraming salamat sa inyo mga iyo, lalo na sa iyo. Ang tagal ko nang hindi nakakaramdam ng ganitong lakas. Parang bumalik ako sa pagkabata. Wika ni Mang Filemon. Binahagi niya na isa siyang albularyo. Nagpatuloy ang kwento ng matanda. Ngunit napatigil ito nang mapansin ang kislap sa bulsa ni Leandro. Dahan-dahan itong lumapit at nagsalita. Mutya? Ang mutya ng liwanag. Matagal na akong hindi nakakakita niyan. Wika ni Mang Filemon. Nagkatinginan ang magkapatid. Pero sa isip ni Rogelio, mukhang tama ang inisip niya nung nakaraang gabi. Ano ho yan, Manong? Mutya? Oo, iho. At kung nasa iyo ang mutya ng liwanag, wika ni Mang Filemon. Marahan siyang lumingon kay Rogelio. Nariyan din dapat ang mutya ng dilim. Kinapa ni Leandro ang sarili. Hinahanap ang itim na bato. Pero wala. Kuya, kinuha mo ba yung bato? Hindi niya kailangang kunin ang mutya. Kusa siya nitong hahanapin. Dahil kailangan magkasama palagi ang dalawang mutya. Ngunit hindi kaya ng isang taong hawakan ng dalawa. Kailangan dalawang taong may hawak pero iisa ang puso. Siguro, alam ng mga bato na kayo ang nararapat na humawak sa kanila. Kaya kahit anong paglayo o pagtago nyo sa itim na mutya, hahanapin at hahanapin ka nito. Kinapa ni Rogelio ang bulsa. Bagamat hindi nito kinuha ang bato, tama ang sinabi ng matanda. Hindi ko alam kung paano tong napunta sa akin . Maniwala ka, Leo. Hindi ko kukunin yan. Ayoko nga dyan Huwag ka mag-alala kuya, naniniwala naman ako sa iyo .
Bagamat binigyan siya ng kapatagan ng kalooban, sa isip ni Rogelio, may hindi maganda sa mga pangyayari. Sinabi niyo kanina na hawak ni Leo ang mutya ng liwanag. Nakagawa siya ng mabuti. Napagaling niya ang iyong karamdaman. Ibig sabihin ba nito, ang mutya ng dilim ay para sa kasamaan? Tanong ni Rogelio, habang unti-unting lumalabo ang kanyang mga mata na parang may mabigat sa kanyang dibdib. Hindi anak, hindi ito masama. Ang dilim ay hindi laging katumbas ay kasamaan. Ang gabi, hindi naman palaging pugad ng dilubyo. Minsan ang gabi ay tahimik, payapa. Binibigyan ito ng pahinga ang liwanag. Ang kabutihan ay hindi sapat kung hindi mo ito kayang ipaglaban. Wika ni Mang Filemon. Umupo silang tatlo sa tabi ng daan at doon pinaliwanag ni Mang Filemon ang kasaysayan ng dalawang mutya. Matagal na panahon na ang nakakalipas bago pa man dumating ang mga banyaga sa ating lupa. Dalawang puwersa ang umiikot sa bundong ibabaw. Ito ay ang liwanag ng araw at ang dilim ng lupa. Ang unay nagbibigay buhay, nagpapagaling at lumulunas ng sakit, habang ang isa naman ay nagbibigay hustisya at balanse. Kapag isa lamang ang umiiral, nagiging labis ang mundo. Labis na ginhawa o hindi kaya naman labis na puot. Kaya kailangan dalawa ay palagi magkasama upang mapanatili ang balanse. Habang nakikinig ng mabuti si Leandro, si Rogelio naman ay tahimik at malalim ang iniisip. Naramdaman niya ang bigat ng salitang hustisya na binanggit ni Mang Filemon. Kung ang mutya ng liwanag ay kayang magpagaling, ang mutya naman ng dilim ay may kakayahan na magbigay ng hustisya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan at pagparusa sa mga marahas. Nagpatuloy ang pagpapaliwanag ng matanda sa dalawa. Kalaunan ay nagpasya sila na sumama kay Mang Filemon. Wala silang ibang matutuluyan. Nagpasya ang mga ito na tulungan ang matandang albularyo sa kanyang mga gawain at matutunan din ang sekreto ng kalikasan. Bagamat hindi kadugo o kamag-anak ang matanda, buong puso nitong tinanggap ang magkapatid. Para kay Mang Filemon, ang dalawang batang ito ay tila matagal ng bahagi ng kanyang buhay, parang mga apo na muling ibinigay sa kanya ng tadhana. Sa unang gabi pa lamang naramdaman ng magkapatid ang isang bagay na noon lang nila naranasan, pakiramdam ng tunay na tahanan. Dinala sila ni Mang Filemon sa kanyang simpleng kubo, isang bahay na nakatayo sa paanan ng bundok. Bagamat katulad ng luma nilang bahay, ibang-iba ang pakiramdam. Sa labas, kumikislap ang mga bituin na wari nagbabantay sa kanilang bagong simula. Ang paligid ng kubo ay puno ng buhay. May mga halamang gamot na nakasabit sa kisame, mga bote ng langis na may kakaibang amoy, at mga anting-anting na nakapalupot sa mga poste. Sa dingding naman, nakasulat sa mga lumang dahon ng saging at piraso ng kahoy ang mga orasyon, mga panalangin at basbas na pangproteksyon. Doon sila nanirahan, tahimik ngunit payapa. Araw-araw, tinuturuan sila ni Mang Filemon ng mga bagay na hindi tinuro ng mundo sa mga gaya nila, kung paano kumilala ng halamang gamot, kung paanong magdasal ng tamang orasyon, at kung paanong ang kabutihan ay may kalakip na disiplina. Kapalit nito, tinutulungan naman ng magkapatid ang matanda sa kanyang mga gawain. Nag-iigib ng tubig, nag-aalaga ng mga tanim, nag-aayos ng mga lumang gamit. Bagamat sinabihan na sila ng matanda na hindi nila kailangang gawin ang lahat ng ito, pero ito lamang ang alam ng magkapatid na paraan
upang makatulong para sa kabutihan na ginawa sa kanila. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nilang nakakalimutan ang pait ng nakaraan. Ang kanilang mga kamay na dati sanay sa sakit, ngayon ay marunong ng magtanim, magluto at yumakap. Sa paglipas ng mga taon, naging alamat sila Rogelio at Leandro bilang mga anak ng dalawang mutya. Sa bawat dating nila, nagigising ang pag-asa ng mga tao. Sa bawat kagalingan na dala ni Leandro, may isang katarungan naman na ipapataw si Rogelio. Sa bawat sugat na ginagamot ng mutya ng liwanag, may kaluluwang sinusukat ng mutya ng dilim. Habang si Leandro nakikita bilang sagisag ng kapatawaran, si Rogelio ay unti-unting nagiging takot ng mga may kasalanan. Sa bawat bahay na binibisita ni Leo, tinuturuan niya ang mga taong bumangon, magpatawad at muling magmahal. Ngunit si Rogelio, sa bawat gabing ginugol niya sa pag-ikot sa baryo, ang kanyang mga mata ay nakakakita ng mga peklat, mga luha at mga palad na nananakit. Hindi nagbabago ang mga tao, Leo. Kahit ilang beses mo silang patawarin, ginagawa pa rin nila uli. Parang ginawang biro lang ang kakayahan mong manggamot dahil bumabalik din sila sa mga taong nananakit sa kanila. Wika ni Rogelio. Kuya, hindi mo pwedeng palitan, diktahan o pilitin ang puso ng mga tao. Ang kaya lang nating gawin, gabayan sila. Tugon ni Leandro habang pinapahiran ang kanyang mga sugat. Kung hindi magbabago ang mga tao, baka dapat tapusin sila. Magmula noon, nagsimula nang maramdaman ni Leandro ang pagbabago ng hangin tuwing magkasama sila. Sa tuwing ginagamit ng kanyang kuya ang ngotsa nito, nagiging mas malamig ang paligid. Ang mga hayop ay nagtatago sa takot. Ang mga ilaw ng lampara ay nanginginig. Ang mutya ng dilim ay tila lalong nabubuhay sa bawat parusang binibigay na Rogelio. Ang dating boses na malambing, lohikal at resonable, ngayon ay naging tuksong bulong na. Minsan, naririnig na rin ni Leandro ang mga bulong, ngunit hindi ito nanggagaling sa kanyang kuya. Isang gabi, sa baryong kanilang pinuntahan, sinalubong sina Rogelio at Leandro ng kaguluhan. Sa gitna ng mga sigaw at takot, natagpuan nila ang isang lalaki. Duguan, nanginginig at nakatali sa gitna ng plaza. Ayon sa mga taong naroon, isa itong aswang na nag-anyong hayop kanina. Muntik nang pumatay ng batang babae bago mahuli. Nakaluhod sa tabi ng biktima, isang batang babae na walang malay. Ang dibdib nito may malalim na sugat. Lumapit kagad si Leandro at kahit nanginginig sa galit, tinapat niya ang mutya ng liwanag sa katawan ng bata. Dahan-dahang lumiwanag ang paligid. Muling bumalik ang hininga ng bata. Ang mga ito ay nakahinga ng maluwag nang makita ang kaganapan, pero hindi si Rogelio. Tahimik siya sa isang gilid. Nakatayo. Ang mga mata ay malamig. Ang mga kamao ay mahigpit na nakasara. Tinitigan niya ng mabuti ang lalaking nakaluhod sa lupa. Walang bakas ng pagsisisi. Ang mga mata nito ay nakangiti pa. Mapanlait. Tila'y pinagmamalaki pa ang ginawa. Sa isang iglap lumakad si Rogelio. Mabigat ang bawat takbang. Kuya! Kuya! Paulit-ulit siyang tinatawag na Leandro, pero hindi siya pinakinggan. Itinaas ni Rogelio ang kanyang mga kamay. Mula sa palad, sumirit ang itim na usok. Makapal, mabigat at malamig, na para bang ito ang mismong gabi. Kuya! Huwag mong ituloy yan! Huli na. Isang sigaw lang sumabog ang paligid. Isang apoy na walang kulay ang lumabas. Ilaw ng dilim ang kumain sa katawan ng lalaki. Wala itong iniwang abo.
Walang tunog ang huling hininga. Tanging hangin lamang na napadaan. Napatigil ang lahat. Tahimik silang nakatingin. Si Leandro hindi makapaniwala na ang kanyang kapatid, ang lalaking minsan niyang hinangaan, halos hindi niya na nakilala sa sandaling iyon. Parang isang estrangero ang nasa harapan. "Kuya, anong ginawa mo?" Si Rogelio. Nakatalikod at malamig ang boses. Binigyan ko ng hustisya. Ginawa ko lang ang hindi mo kayang gawin. Walang sumagot. Ang liwanag ng mutya ni Leandro ay dahan-dahang namatay. Tila nalungkot sa nangyari. Ang dilim sa kamay ni Rogelio, nagpatuloy na umuukit ng marka sa balat nito. Parang lason na dahan-dahang pumapasok sa kaluluwa. Kinabukasan umalis na si Leandro nang walang paalam. Iniwan niya ang kapatid sa baryong iyon, kasama ng alaala ng lalaking kanyang pinaslang. Walang salita, walang paliwanag, tanging hangin lang ang nakakaalam ng bigat ng kanilang pagitan. Pagkaraan ng ilang buwan, kumalat ang mga kwento. Ang mga tao ay natutulungan pa rin ni Leandro. Ngunit sa dilim, binabalot ng takot ang pangalan ni Rogelio. Ang anino ng hustisya, ang parusa ng mga makasalanan, ito ang sabi ng mga tao. Kung wala kayong ginagawang masama, bakit kayo matatakot sa akin? Ilang buwan pa ang lumipas. Patuloy pa rin ang dalawa sa kanilang mga layunin. Bagamat hindi na nagkikita, alam nilang balang araw, magtatagpo muli ang kanilang mga landas. Hanggang isang gabi sa gitna ng kabundukan, kung saan lumitaw ang dalawang mutya, muling nagtagpo ang dalawang magkapatid. Ang buwan ay kalahati, tanda na ang liwanag at dilim ay magkasabay. Nakaharap si Leandro, tangan ang mutya ng liwanag na kumikislap na parang bituin sa kanyang palad. Sa bawat tibok ng kanyang puso kumakalat ang mapayapang enerhiya ng paghilom, ang uri ng lakas na nagbibigay buhay. Samantalang sa harap niya ang kanyang kuya, si Rogelio ay tahimik. Ang mga mata ay may halong lungkot, pero may naglalagablab na apoy. Binabalot ng anino. Sa paligid ay may mga abo ng masasamang taong kinukolekta nito. Mga taong kanyang hinatulan ng kamatayan sa ngalan ng hustisya. Hindi mo sila kailangang iligtas, Leandro. Ilang beses na natin silang tinulungan pero bumabalik pa rin sila sa kasamaan. Hanggang kailan mo papatawarin ang mga katulad nila? Wika ni Rogelio. Kuya, hindi yan ang turo sa atin ni Mang Filimon. Hindi sa ganitong paraan ginagamit ng kapangyarihan. Hindi mo naiintindihan, Leandro. Hindi sapat ang pagpapatawad lang at panggagamot. Kailangan nilang matakot para matutong magbago. Katulad ng gabing yon. Tingin mo ba, kung hindi ko pinarusahan si Itay, makakalaya ba tayo? Hindi lahat na nagkasala ay kailangan saktan. Katulad ni Inay, hindi siya lumaban pero hindi rin siya naging masama. At sa tingin mo anong nangyari sa kanya? Akala mo ba, pagising ni Itay magbabago siya ng ganun-ganun lang? Sa tingin mo ba, hindi niya sinaktan muli ang asawa niya o hindi kaya pinatay? Hindi sa lahat ng pagkakataon takot ang solusyon. Kuya, pinapatay nito ang iyong puso tulad ng nangyayari sa'yo. Napasinghap si Rogelio. Bumalik sa kanya ang alaala ng gabing yun. Ang una niyang pagtayo laban sa kanilang ama. Ang amoy ng alak, ang tunog ng sinturon, kamao at nasisirang kahoy. Ang panginginig sa takot ng kanilang ina. At sa gitna ng lahat si Leandro, batang umiiyak. Nakayakap sa nanay, habang si Rogelio nakatayo sa pagitan nila, duguan ngunit matatag.
Hindi niya pinatay ang kanilang ama, ngunit sa pag-alis doon nagsimula ang kanilang kalayaan. Ngayon habang nakikita niya ang kapatid na nagliliwanag, naalala niya na kahit sa loob ng karahasan, kaya pa ring mamuhay nito na may pagpapatawad sa puso. Kuya, ikaw ang nagturo sa akin kung paanong maging matatag. Pero nakalimutan mo ba na ang tunay na katapangan ay hindi lagi napupunta sa kamatayan? Ang tunay na hustisya, hindi mo pinipiling maging halimaw kahit kaya mo. Hindi na sumagot pa si Rogelio. Tanging ang mutya ng dilim sa palad nito ang lumiyab. Mas lumalim ang mga marka. Mas umitim. Mas bumalot pa ito sa kanyang balat. Ang lupa sa paligid ay yumanig. Kumulog ang langit at bumigat ang hangin. Ang liwanag sa kamay ni Alejandro ay sumiklab din. Marahang nilalabanan ang dilim. Kung hahadlang ka sa aking layunin, hindi kita hayaan. Sumabog ang hangin sa unang banggaan ng kanilang kapangyarihan. Ang liwanag ni Leandro ay parang araw. Mainit, mapagpatawad at busilak. Ang dilim ni Rogelio ay parang gabi. Mabigat, humihigop ng lahat ng liwanag sa paligid. Nagtagpo ang kanilang mga kamao. Sa bawat tama ay may kidlat at apoy na nagbabanggaan. Sa bawat hakbang ni Rogelio, naglalaho ang kulay ng paligid. Sa bawat galaw ni Leandro, bumabalik ang sigla ng lupa. Tumigil ka na, kuya. Ayaw kitang kalabanin. Hindi ako titigil hanggat hindi naglalaho ang kasamaan sa mundo. Naglaho ang dilim at liwanag. Sa gitna ng gulo, naaninag ni Leandro ang mukha ng kapatid. Walang bahid ng galit, kundi pagod at kalungkutan. Pagod sa mundo, pagod sa sakit, at pagod sa kawalan ng hustisya sa mundo. Kuya, patawad. Alam kong pagod ka na. Mula sa kanyang palad, pinakawalan niya ang liwanag, hindi upang lumabas, kung hindi yakapin. Bumuhos ang liwanag at binalot ang dilim sa paligid ni Rogelio. Sa dami ng taong ginamot at pinagaling ko, hindi ko namalayan na ikaw pala, kuya, ang nangangailangan. Patawarin mo ko. Wika ni Leandro. Hinigpitan niya pa ang pagkakayakap sa kuya. Nang humupa ang lahat, si Rogelio ay nakalood sa lupa. Ang mutya ng dilim ay nananahimik sa kanyang kamay. Hindi kumikislap. Tila tulog. Ang mga marka sa balat ay unti-unting naglaho. Si Leandro ay nakahandusay. Mahina ngunit may bahid ng ngiti. Kuya, tama ka. Kailangan ng mundo ang hustisya, pero kailangan din ng pag-ibig para mapanatili tayong tao. Binigyan mo nga ng hustisya si tatay, pero merong halo ng pagmamahal yun. Meron ding katapangan. Hindi mo pinatay si tatay. Pinatawad mo siya at umalis na lang tayo. Ang mga salitang yon ay parang pako sa puso ni Rogelio. Ang mutya ng liwanag sa dibdib ni Leandro unti-unting naglaho. Sumanib sa liwanag ng buwan. Tumahimik ang paligid. Alam mo ba, na kapag matagal ka nang nasa dilim, doon mas tumitingkad ang liwanag. Hindi alam ng magkapatid kung paano, pero nang gabing yun, tila nalusaw ang mga mutya. Sumanib sa kanilang katawan at katahimikan ang bumalot sa pagtapos ng lahat. Lumipas ang maraming taon. Tahimik ang gabi sa paanan ng kabundukan kung saan unang natagpuan ng magkapatid ang dalawang mutya. Si Rogelio ngayon ay matanda na. Puti ang mga buhok. Mga mata ay lumambot sa paglipas ng panahon. Nakaupo sa tabi ng apoy. At sa kanyang tabi si Leandro, payapa at nakangiti. Hawak ang kahoy na may nakaukit na simbolo ng dalawang mutya. Ang liwanag at dilim. Kakatapos lang nilang magkwento sa mga bata.
Ang mga ito ay isa-isang nag-uwian. Dala ang mga aral ng magkapatid na minsang naglaban dahil magkaiba ang bersyon ng kabutihan. Ngayong silang dalawa ay naiwan. Naalala mo kuya nung una tayong tumakas. Takot na takot ako noon. Pero sabi mo hindi mo ko papabayaan. Hindi naman kita pinabayaan, di ba? Kahit nung lumayo ka, kahit nung nilamon ako ng dilim, ikaw pa rin ang gumagabay sa akin pabalik. May mga bagay akong pinagsisihan, Leo. Akala ko dati ang hustisya ay katumbas ng dugo. Hindi kasi sila nagtatanda, pero ikaw ang nagpaalala sa akin na ang tunay na hustisya may kaakibat na kapatawaran. Ngumiti si Leandro. Hinawakan ang balikat ng kapatid. At ikaw naman na nagturo sa akin kung paanong maging matatag. Hindi pwedeng puro patawad lang. Katulad ni inay, hindi nga siya naging masama. Nasawi naman siya. Kung wala ang anino, wala rin ang liwanag. Pareho nating kailangan ang isa't isa. Sabay silang ngumiti. Tahimik ang gabi. Dahan-dahan, mula sa kanilang mga dibdib, lumabas ang sinag. Hindi puti o itim, kundi parang pilak ng liwanag. Hindi ito naglalaban, hindi rin sumasabog. Sa halip ay humahaplos, parang yakap ng dalawang kaluluwa na matagal nang gustong magpahinga. Panahon na siguro upang magpahinga. Tama ka. Panahon na para magpahinga. Nang sandaling yon nagkaroon ng mahinang liwanag, banayad, payapa at walang sakit. Nang humupa ito, wala na ang magkapatid. Tanging 2 bato na lamang sa lupa ang naiwan sa tabi ng apoy. Isang batang lalaki ang muling bumalik sa lugar. Tila naiwan nito ang kanyang tsinelas. Labis ang kanyang pagtataka. Wala na dito ang 2 lolo na kanina ay nagkakwento. Uy Lucas, tara na! Mapapagalitan tayo niyan, madilim na eh. Wika ng isang bata. O na, sige na. Bababa na ako. Nakita niya ang 2 bato sa tabi ng lupa, pero hindi niya ito kinuha. Alam ng batang iyon na magpapakita muli ang mga mutya sa mga taong karapat-dapat sa kapangyarihan ng mutya ng liwanag at mutya ng kadiliman. Eto na mga kabayan, wag daw nating i-gatekeep. Sabi ni kabayang Charlie yung Maracuyo bracelet. Nagpadala siya ng patotoo. Kwento niya patungkol sa Maracuyo bracelet. Si kabayang Charlie kasi mga kabayan, hirap siya sa pagtulog. Kasi doon siya inaatake naman ng gagambala sa kanya. Magmula nang isinilang siya kabayan, nandun kasi yung pamilya niya na mismo yung sinumpa. Kaya hanggang ngayon dala-dala niya. Madalas inaatake siya sa pag matutulog na, nahirapan siya sa pagtulog, yung pakaramdam na palaging meron nagbabantay sa'yo. Madalas din, 3:00 ng madaling araw, nagigising siya. Tapos pag dinidilat niya yung mata niya, may mga parang anino na nagbabantay. Magmula daw nang dumating sa kanya Maracuyo bracelet, nagkaroon na siya ng payapang pagtulog, hindi na siya nagigising ng alanganing oras. At higit sa lahat mga kabayan, ayun, dahil payapa na yung pagtulog, napapasobra yung tulog yan, nalilate sa trabaho. Pero nasa sa kanya na yun, disiplina niya yun mga kabayan. Ang importante, natulungan siya ng Maracuyo sa panggagambala ng mga espiritual na aspeto. Dahil ang Maracuyo bracelet ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Higit sa lahat, nandito rin yung tinatawag nating buwelta. Kung naman yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng Maracuyo natin. Kung interesado ka kabayan, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.